Ayan, ito merong tubig. Okay? Aquarium. Sige, sabihin natin aquarium. Isang lalagyan malaki, may tubig at isang timba. So, itong malaking tubig na to, yung tubig na yan yung tinatawag natin blessing. Okay? So, it symbolizes the blessing of God. Ang tanong, yung tubig, paano natin malalagay dito sa timba? Which is, ito yung tayo yung timba eh. Ano gagawin natin? Bubuhatin natin yung aquarium kasi bubuhos yung tubig sa timba. Mabigat, mahirap, di ba? So, kailangan natin ng isang materialis para mailagay yung tubig dito. O yung tubig na blessing. So, Ang bigat ang blessing niya. kailangan natin ng tabo. Ano mo pwede gamitin? Boss, lagay mo. Hose. So, ayan. Sige, pakita natin. Parang game show ah. Parang game show. Yan, kailangan natin ng ng magandang ilustrasyon. Ito po, meron na tayong hose. Di ba? Ibig sabihin, ito yung blessing ni God. Ito ka, para makuha mo yung tubig na yan na nagsisimbolize ng blessing, kailangan mo ng tinatawag na hose. Yung hose na yon ay connection. Nagkaroon siya ng connection, di ba? Connection. Ang sinabing connection, paano tayo kukonect kay God? Sa anong paraan tayo kumukonect kay God? Prayer. Prayer. Kaya yung hose na yan is symbolizing connection, and that hose, connection is prayer. Kaya dapat lagi tayo nananalangin sa Panginoon to connect. Amen? Pero hindi lang sa pagpipray, pagpibless ka na ng Panginoon. Hindi. Kailangan nating alagaan yung hose. Kasi pag hindi natin alagaan yung hose na yan, ganito mangyayari. Hindi natin alam, baluktot pala yung hose. Para walang blessing. Pag baluktot yung hose, ano mangyayari? Hindi dadalo yung blessing. Ibig sabihin po nito, ang hose ay nagsisimbolize ng connection or prayer. Ibig sabihin, yung prayer nyo dapat, yung prayer life nyo ay dapat tuloy-tuloy. Hindi walang putol. Ay, hindi bukas. Mag-pray naman ako, baka ngayon, medyo huwag muna ako mag-pray. Ano yun? Sige, pray ako twice a week. Yung iba dyan, sige, pwede na yung 3 beses isang buwan. Okay? So, babantayan mo yung prayer life po kasi yun yung connection mo kay God. Kailangan meron kang prayer life, no? Which is diniscuss ni Papa yung iba't ibang klaseng prayer. And we have our devotion or quiet time. Pag naalagaan mo na yung prayer time at yung host, ang mangyayari dyan ay hindi pa rin dadaloy yung blessing. Hindi pa ganoon. Meron pang tinatawag na, okay, mahal, kaya mo na? Sige, ano yung sunod? Doon ka na sa, hindi, dito ka na yan, sa pangalawa. Daloy na yung blessing, ito na yun, sa, Daloy mo po yung blessing. Sabi nga sa Malakias, di ba dadaloy yung blessing, gusto yung duluwangan, ang laki. So, ang mangyayari kasi, so may connection na tayo. paano dadaloy? Ito. So, pag nilagay natin yung hose, di ba, hawakan natin yung hose. Pupusan natin sa tubig. Diba yung hose? So, pag nabusan, ilalagay natin dito. So, dadaloy na po yung tubig. So, it means, dadaloy yung tubig or yung blessing sa hose or prayer. Pag ikaw yung naglagay ng tubig sa hose, ay tinatawag mo yung tiles. Kasi di ba, hindi mo natin. Di ba yung tinatawag na tiles? May pondo ka na. So, bago dumalo yung tubig mula dun sa blessing ni God, pababa dun sa timba na yon, kailangan mo muna lagyan ng tubig yon. Okay? Para magkaroon ng flow pababa. May gumagawa pa dito nun? Sa aquarium, di ba? Pag sa aquarium, pag may hose, para umigop ng mga dumi o kaya sa pag nag-iigib ka sa drum, papunta sa timba, may hose. Ang ginagawa ng iba, hinihigop. Pero hindi tamang paraan yun dahil marumi yung dulo nun eh. Dahil sa Malay mo, nadudot sa imbornal yun o kung saan napunta yun, tapos hihigupin mo ngayon. Hindi pwede. The best na gagawin mo, lalagyan mo siya ng kahit isang tabo. Isang drum yan, di ba? Lalagyan mo isang tabo. Pag puno na yung hose, saka mo ibababa. Ang mangyayari, nadaloy na yung tubig. So, ibig sabihin yan, yung binuhos mo isang tabo na yun, yun yung tinatawag natin tithes o ikapo na sinasabi sa Malakay. Nasabi doon 10%. Pag ibinigay
binigay mo yung 10% na yon, ang mangyayari ngayon, dadaloy na yung blessing, dire-diretso. Sabi sa Malakay, di ba? Pag susubukin mo ako dito, bubuksan ko ang durungawan ng langit. Ang blessing dadaloy na tuloy-tuloy. Kaya ang blessing tuloy-tuloy na dadaloy. Siyempre, ang mangyayari, pag daloy na ng daloy yung blessing, ito na po ang mangyayari. Yung puno na yan, napakalaki, di ba? Dahil nandun na sa daluyan ng tubig. Wala kang makikitang dahong bulok dyan. Ang mga ugat niya matataba. Kaya sabi sa awit 1:3, tingnan niyo po sa awit 1:3, babasahin ko na po, at siya'y magiging parang punong kahoy na itinanim sa siping ng mga agos ng tubig, na nagbubunga sa kaniyang kapanahunan, ang kaniyang dahon na may hindi malalanta, at anumang kanyang gawin ay giginhawa. Amen. Palapakan natin ang Panginoon. So, ang buhay Kristiyano po, tandaan niyo po, ang buhay Kristiyano ay parang merong laging tubig, may blessing. Yung host, yun yung prayer, connection sa Diyos, and then yung 10% or yung binuhos mong tubig, yun yung tithes. And then, dun po, umiikot yung blessing natin. At nag-uumapaw, siksik, liglig at umapaw ng blessing. Amen? Amen. Hallelujah. Sige po. Tinulungan ko. Tayo muna tayo, hawak na po ba natin yung asombre? So, sige, bigyan po natin yung pag-pray yung po muna yung mga hawak na po. Yes, Lord. Ito na ba?